karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Kinabukasan, ako ulit ang kauna-unahang gumising. Madilim sa kusina pero nag-pause akong sandali bago ko binukas ang ilaw. Si Leonard ang isinulat ko sa papel upang siya ang mapalayas. Ang rason ko, feeling ko ay madali siyang makakahanap ng trabaho sa labas. Sipag lang ang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng swerte. Huminga pa ako ng malalim bago ko pindutin ang switch ng ilaw. Kapag kasi nagliwanag ay makikita ko na kung kaninong picture ang nasa pinto na kung tawagin ay hote. Sandali pa ako napangiti noong maalala ko ang ibig sabihin ng salitang yon. Naitanong ko sa isang Chinese na katrabaho ko sa Emperor. Likod pala ang ibig sabihin. O puwetan. Noon ay pinundot ko na lang ang ilaw pero hindi ako direktang tumitig sa litrato na nakadikit sa pader. Pero sa sulok ng mga mata ko, nababanag ko ang isang babae at isang lalaki sa mga pictures. Okay, sabi ko sa sarili ko sabay lingon ng diretsyo sa mga litrato. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong lumuha ako ng umaga. Oo, napaluha ako dahil litrato ko ang isa doon. Ibig sabihin, ako ang isa sa dalawang may pinakamaraming pagkakaboto para mapaalis. Si Hiro ang kasama ko. Impake na, narinig kong boses ni Mang Dolfo mula sa kabilang kwarto na noon ay humakbang palapit sa akin. 15 minuto lang, Lumen. Bilisan mo at huwag kang maingay. Wala kang kakausapin kahit na sino, maliban sa aming 5 staff. Hindi ka na magsha-shower o maliligo, bilin niya. Sinunod ko na lang siya. Binilisan ko mag-impake ng gamit ko. Noong bitbit ko na ang trolley bag ko ay napatitig ako sa pinto ng kwarto ng mga lalaki. Umasa pa talaga akong makikita ko doon si Darion. Pero yun ay hindi na nangyari dahil ang sumunod kong nakita ay si Kuya Edgar na driver. Sumakay ako sa kotse pero alam kong hindi na yon papunta ng Emperor. Goodbye, Darion. Bulong ko sa sarili ko kasabay ng pag-agos ng mga luha sa mata ko. Hindi lang naman kasi ang paghihiwalay namin ni Darion ang nakakalungkot, kundi ang katotohanang wala akong napala sa pagpunta ng Macau. Uuwi akong luhaan. Mabuti na lang at hindi alam ng parents ko na nag-abroad ako. Si Mo na lang ang nakakaalam at pwede ko naman siyang sabihan na wag niyang sabihin sa iba na nag-abroad ako pero hindi ako nakahanap ng trabaho. Okay lang, tatanggapin ko na lang at ganun talaga. Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. In the pain you feel a different kind of pain. The miles are getting longer, it seems. The closer I get to you. I've not always been the best man, a friend for you, but your love, it remains true. And I don't know why you always seem to give me another try. So I'm going home to the place where
Hindi sinagot ni Kuya Edgar ang mga tanong ko habang nasa biyahe kami. Bawal daw siyang magsalita pero isa lang ang nasabi niya. Huwag daw akong mag-alala. Pumasok kami sa border ng China at tinatakan ulit ang passport ko. Then, nagbiyahe kami sa Guangdong at makaraan ng kulang 1 oras ay pumasok ang kotse sa isang malaking gate. Bitbit ni Kuya Edgar ang trolley bag ko at bumukas ang pinto ng malaki at magarang Chinese house. Malakas ang kabog ng dibdib ko at parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Pero nakaramdam ako ng relief nang makita ko kung sino ang babaeng nakangiting nagbukas ng pinto. Si Imelda. Ang kasama ko dati sa bahay na napagbintangang nagnakaw ng pera ni Francesca. Patakbo akong lumapit sa kanya pero gaya ni Kuya Edgar ay ayaw ding magsalita ni Imelda. Inakay niya ako sa kusina kung saan may nakahanda ng pagkain. Sabay kami nag-almusal pero ayaw niyang sumagot ng mga tanong ko. Noong matapos akong kumain ay inakay ulit niya ako sa isang kwarto kung saan ay nabungaran ko si Mama Weng. Magandang umaga sa iyo anak. Nakangiting bati niya. Good morning po, sagot ko. Sa ibabaw ng mesa niya ay nakita ko ang cellphone ko. Umupo ka at simulan mo nang magtanong ng mga bagay na alam kong kanina mo pang gustong malaman. Ako lang ang makakasagot ng lahat ng tanong mo, sabi niya. Magaan na ang pakiramdam ko noon. Wala nang takot. Alam kong mabait si Mama Weng at wala akong dapat ikatakot. Sa bahay ni Mama Weng sa Guangdong na ako nagbihes pagkatapos ay sumakay ulit kami sa kotseng minamaneho ni Kuya Edgar. Pero kasama namin si Imelda. Binigyan ako ni Mama Weng ng 1,200 patakas at ang suot kong damit. Sapatos at bag ay bigay din ni Mama Weng. Mamahaling bestida yon na kulay black. Noon ay kaagad akong kinunan ng litrato ni Kuya Edgar. Pinag-post niya ako sa harap ng bahay ni Mama Weng. Bumalik kami ng Macau para mag-enjoy, mag-relax, mamasyal. Iyon daw ang unang reward sa mga naalis. Nalaman ko din mula kay Mama Weng na sa lahat ng mga natanggal, sina Francesca, Edmund at Cherry lang ang natanggal na walang napala. Yung 7 natanggal yung grupo ni Gloria at Norwin, kaya sila tinanggal dahil may trabaho na sila. At ako, may trabaho na rin naghihintay sa akin, kung saan ako nag-training sa Emperor Palace. Pero ipa-finalize ni Mama Weng ang mga documents ko kaya relax lang muna kami. Si Imelda, secretary ni Mama Weng sa mga negosyo nito sa Guangdong. Noong ko nakilalang mabuti si Mama Weng, 2 taon na raw siyang tumutulong sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho sa ganung paraan na parang patitirahin sa bahay. Wala daw kasi silang anak ng asawa niyang Chinese. May diferensya daw si Mama Weng sa matres. Kaya para makatulong sa mga kababayan niyang itinuturing niyang anak ay ganon ang ginagawa niya. Tinatanggal niya ang mga masasamang ugali at tinitira ang mga dapat matulungan. Mas maraming bumoto para matanggal si Hiro. Si Mang Dolpo ang naghatid sa kanya sa bahay nila sa Macau. Ang asawa ni Mama Weng naman ang bahala kay Hiro. Ipapasok daw siyang security guard. Naging bahagi ng kwentuhan namin ni Imelda si Darion noong nasa biyahe kami papunta ng Macau. Base yon sa kwento ni Mama Weng. May girlfriend daw si Darion sa Macau at ang babaeng yon ang dahilan kung bakit bumalik si Darion sa Macau. Ikaw lang yata ang hindi na-interview eh. Yung iba, laging pinapatawag ni Mama. Ganito ang comment ni Imelda noong mapansin niyang wala akong kaalam-alam sa mga pangyayari sa bahay. Kaya alam ni Mama Weng ang tungkol sa bawat mga nakatira sa kanila, pati sa mga pampersonal naming buhay. Alam mo, buti hindi ka kumagat sa panliligaw ni Leonard. Kung kumagat ka, doon ka pa sana napalayas. Bakit? Tanong ko. Tumawa si Kuya Edgar. Pamangkin ni Mama Weng si Edgar.
Panggulo lang yun sa bahay, sagot niya. Pero girl, tama ba ang observation nila na nagkagusto ka kay Darion? Ito ang sumunod na tanong ni Imelda na hindi ko nasagot kaagad. Uy, in love ka ba sa kanya? Untag niya sabay kalabit sa akin. Sana kaso may girlfriend naman pala siya dito Malungkot kong sagot. Kasabay ng paggapang ng galit kay Darion. Hindi kasi naikwento sa akin ang tungkol sa girlfriend niya. Madaya siya. Sabi ko pa pero napangiti pa rin si Imelda, bagay na ipinagtaka ko. Yun pala noong makarating kami sa San Malo Park sa Macau, naghihintay na sa amin si Darion at nang makita niya ang kotseng sinasakyan namin ay kagad na sumilay ang matamis ng ngiti sa labi niya. Tinapik ni Imelda ang likod ko, saka sinabing, "Enjoy your day, girl. You deserve this." I was the man you always played around and loved to put to take, but so afraid to give enough. But now I found the one, and heaven will only know what only my eyes can say, and time can't take away. I was a girl who trusted no one with my heart, and the dream that young girl dreamed, but you're vanishing in the dark. Now I found the one, heaven will only know what only my eyes can say. They say that I will take you forever. There will never be anyone else in my heart but you. And I will take you forever. There will never be anyone else but you. Anyone else but you. Now my touch belongs to you, and I will always be your best friend. Now my secrets are safe with you, and the magic will never end. Now you are the one, heaven will only know what only our eyes can say. They say that I will take you forever. There will never be anyone else in my heart but you. And I will take you forever. There will never be anyone else but you. Anyone else but you. Anyone else but you. I will, yes I will. Pagbaba ko ng kotse at pahakbang ko palapit kay Darion ay may napansin akong kumislap na flash ng kamera. Paglingon ko ay nakita ko si Kuya Edgar na may hawak na DSLR camera. Nakaramdam ako ng paghawak ni Darion sa kamay ko. Tapos ay umakbay sa akin at ikinawit ko naman ang kamay ko sa bewang niya at pumuhos kami sa harap ni Kuya Edgar.
Pagkatapos nun ay iniwan nila kami. Kailangan daw namin ng privacy, sabi ni Imelda. Second day pa lang sa bahay natanggal na ako Narinig kong sabi niyang noong naglalakad kami sa park. Napalingon ako sa kanya. Na-hire ako sa casino, sa restaurant, pero hindi ko pinatulan kasi gusto ko pang manatili sa bahay para makasama ka pa, sabi niya. Kinausap ko lang si Mama Weng na huwag muna akong ibigay. Bakit mo ginawa yun? Sabagay, nasa top 7 ka naman, sabi ko. Sabi ko nga gusto pa kitang makasama. Bakit ba hindi ka naniniwalang mahal kita? Kasi pakiramdam ko hindi tayo bagay at saka nalaman ko na may GF ka dito. Kaya daw bumalik ka dito. Ex-GF ko siya, si Catherine. Wala na kami. At hindi na magiging kami. Natatandaan mo ba noong una tayong magkita? Doong mahulog ang pera ko sa wallet ko noong dukutin ko ang picture ni Catherine para punitin. Umiiyak ako noon pero humingi ako ng sign sa Diyos na kung sino man ang babae ang makilala ko, siyang makakatulong sa akin para mag-move on. At siya ang mamahalin ko. Then ikaw ang nakilala ko. Kaya mo pinipilit ang sarili mo na mahalin ako, ganun ba? Hiniling kita sa Diyos, Lumen, sabi niya. Noon ay umupo ako sa ibabaw ng isang magarang upuan sa parke. Tumabi siya at hindi ko siya tinignan. Lumen, mahal kita. Darion, ganun pa talaga kadali para sa iyo ang pag-ibig? Hilingin mo lang tapos kung sinong makita mo sa kalsada, siya na? Hindi ganun kadali, Darion. Ang pag-ibig, sa tingin ko, ay humihiling ng habang buhay. Alam mo yun? Sabi ko pero bigla siyang sumabad. Alam ko, Lumen. Pero ikaw ang hiningi ko sa Panginoon at nang makilala kita, mas nagustuhan ko pa ang ugali mo. Mabuting tao ka, mapagmahal, at yun ang nagustuhan ko sa'yo, ang mga katangian mo. Lalabi sa akin nagpamahal ng sobra-sobra.
October 28, 2011 noong tanggapin ko ang pag-ibig ni Darion. Nasa putol kami noon. Marami kami, mga bagong kaibigan, katrabaho at ka-boardmates, ang mga dating kasama sa bahay ni Mama Weng. Saksi sila sa pagsagot ko kay Darion. Naging friends na sila ni Catherine, ang kanyang ex na nagkatrabaho sa flower shop sa Red Market. Doon pala kumukuha ng bulaklak si Darion noon, yung mga flowers na ibinibigay sa akin. Sinagot ko lang si Darion noong i-add ako ni Tyra sa Facebook niya at nagkaroon kami ng communication at siya mismo ang umamin sa akin na may relasyon pala sila ni Arvin. Sabi pa ni Tyra, hindi raw maganda ang takbo ng relasyon nila. Kasi nga ako daw ang mahal ni Arvin at may promise daw siya sa akin. Nag-message din ako kay Arvin noon, breakup message. Hindi ko na masyadong pinag-isipan, basta ang alam ko dapat ko na siyang i-break dahil nagawa niyang magtaksil sa akin. Brinay ko siya, saka ko sinagot si Darion, di ayos. Sa ngayon ay engaged na kami ni Darion. We love each other so much, kaya lang gusto pa namin magtrabaho at mag-ipon para sa aming future. Noong una, masipag ako mag-post ng mga bago kong pictures sa Facebook kasi gusto kong gantihan si Arvin. Natupad ang plano ko maglagay ng mga magagandang mga pictures para i-like niya. Lahat ng pictures ko ay nilike na niya. Kaso ay hindi okay yun sa akin dahil mahal ko na si Darion. Ayaw daw niyang masyado akong public kaya yun, itinago ko na mga pictures ko. He's my boss kasi mahal na mahal ko siya. Happy po kami ngayon ni Darion at kontento ako sa buhay ko dito sa Macau. March 2013 pa ako uuwi pero babalik din ako because I love it here. May pamilya din kasi ako dito kung saan si Mama Weng ang aming ina. Hanggang dito na lamang po at pakibati lang po mga ka-roommates kong sina Iva at Janice na kasama kong nakikinig lagi sa inyong programa. Thank you very much and God bless. Sincerely yours, Lumen. My love, forever you will always be my only love. Forever you will always be my faithful love. It's always you, you'll always be. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Lumen sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa ating pong Barangay Love Stories. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating kwento mula sa ating sender. Ang insecurity ay hindi maganda sa katawan ng tao. Kailangan hindi tayo naiinggit. Kailangan kung anong meron tayo, nakokontento tayo. At kung naghahangad ka pa ng mas marami, mas malaki, kailangan paghirapan mo. Kailangang pagsumikapan. Maraming salamat sa mga taga-Jed's Island Resort, Sir Joel Danganan and Papa Kuts. Para po sa inyong mga mensahe, follow me on Twitter at Papa Dudut. P-A-P-A-D-U-D-U-T po ang spelling. Sa ating pong Facebook account, Barangay Love Stories.
Ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.